meron po kasi kaming gustong i-share ni Bunny. No, ito mo share, di ba? Open-minded po ba kayo? Pala ko. Power! Power! Ayan, so meron kami i-share ni Bunny na i-go for natin po niya, nakita ko na. We're going to share about our faith. Sana. So, ano lang na siya? 10 to 15 minutes lang naman of your time. And then, kung meron pang time, adult game, kasi may prize kami nag-game para sa mga competitive dyan. Pero, so let me start dun sa ating faith. Ano ba yung gusto namin i-share sa inyo? So, yung kaninang umaga, pag gising ko ng 5 a.m., kasi talaga ako nagigising, very disciplined, ano? Wow! Ang iyan. May kumakomment sa gilid. Ay, 5 a.m., nakita ko kung guess mo kung sino nang gising. Sorry Si Cody. Ayan, hindi na siya makatulog kasi sa sobrang excited. Ayan. So, kaya din ako ng bata. Naalala ko, Ate Sherry, sina Kuya Meron, ayan, din ako kila Kuya Meron, sobrang aga. Di na ako makatulog kasi nga magsiswimming, hindi na ako paksa. Kung saan po yung bata, ano? Tama, di ba? Wala ko lang iniintindi. Ano kasi ang ganun niya? Okay, so yung mga naalala mo. Ako pag gusto sa inyo yung mga kids camp ng bata. Yun, pag alam ko may kids camp the next day, alas 12 na, nag-aayos pa ako na, magaling ko dahil, yun is swimming, kagagalang ko ng swimming, mga gano'n. Sobrang excited, hindi na ako makakita. Yan yung mga bagay na hindi ko. So, di ba, pagkata, di ba ang galing ma-excite sa mga bagay-bagay? Dahil lang, mababaw lang ang kalilayan. Pero pagka tumatanda na, iba na, ano? Ano na yung mga joys ngayon? Yung mga henerasyon ko na alam ko yung back to the future. Yung age group natin. Ano yung 90s? Ano yung mga joys nyo ngayon? Drama! Tulog, grabe naman. Pag single na tayo, marami na tayo din, ano? Ayan, sa tulog, ano yung ba? Ano yung joys nyo ngayon? Travel! Yes, ayan, travel. So, as we grow older, di ba, sabi natin, nag-evolve yung joy natin. Meron sa mga lalaki, toys for the big boys. Ano ba ang toy for the big boys? Kotse. Kotse. Kaya sa pag-inibani, ako pa lately, makapagaling na naman inibani, sa papatingin ako sa mga jeepney na kotse. Sabi naman mahal. Ayun, mga jeepney. Maganda ako yung Eh, so nag-iiba yung joy. Ayan. And then, pag tumanda na rin tayo, pagka mabot na tayo ng 60, ano? Iniisip ko, ano masama yung tingin sa atin? Ayan. Hindi, gumano ko na ako eh. Ayan na, maintenance na ang iniisip. Ako iniisip ko, nagkaroon na ako ng senior citizen card. Ano kaya ang magiging first, discounted, or hindi talaga ako first discounted na purchase. Ayan. So, dahil tayo natin, may tayo na up and down na tayo, no? Ayan. Sige, sorry. Inisip ko paano ka i-yun mo. Ayan, so speaking of, side note lang, speaking of pagtanda, one time sinabi siya yung malapit sa Rotonda, di ba meron yung unbox sa Kabaliwan? Nag-park ako doon saglit. Kasi sabi ko, hindi lang ako sa Baliwan ng ano. Eh, siyempre, nakaharap ako, no? So, nagpaalam na ko sa isa sa mga ate. Sabi ko, ate, pwede po ba akong makiparada sa bed? Pwede magparada sa bed. So, sabi ng ate, hindi ko pwede, sir. Hindi ko pwede magparada dito. So, sabi ko, gagamitin ko nga ang aking charm. Gumagana pa ba? Ang aking charm.
So, dinamaster ko yung aking inner John Lloyd Cruz. So, nag-practice ako, no? Sabi ko, sa akin, katry mo, baka gumana. Sabi ko kay ate, sige na, baka pwede ako kumarada dito. Yan yung ginagawa ko, nagkanta ako ng facial expression. Oo, gano'n. So, mga 10 seconds yun, wala na siyang ahimik lang siya, no? Parang, hindi niya, ano yung ako dito? Ang sabi ko, isa pa. 10 seconds, wala ulit sinabi. After a while, awkward na, no? 30 seconds na. Sabi sa akin, tigil mo na siya, di kayo cute, sabi ka na sa akin. Grabe na, nakakait yung heart na tayo, umuyo ko ng malungkot. So anyway, tumatanda, dahil yung panahon, hindi ko sige na tumatanda tayo. Pero one thing that will be very important, sa tingin ko, ang magpapasaya sa atin is primarily relationships. Ako po ba? Dati ang focus natin sa sarili natin, yung mga anak na, yung joy na ng ating mga anak, di ba? So one relationship, and I want to share with you, is yung relationship natin kay Jesus. And so share ko lang po yun. Sabi sa John 3:16, pakita sa verse no, John 3:16, sabi, for God so loved the world that He gave His only Son. Kung school, no? So, alam kong verse na ito, no? Whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So alam natin yun, ba? Kaya ng Diyos, at binigay na yung anak na para sa atin. Bakit? Because for God so loved the world that He gave His only Son. Therefore, now whoever believes in Him will not perish. Bakit may perish? So sabi kasi, sa Romans 6:33, for the wages of sin is death. So, problema, meron tayong kasalanan. At ang solusyon lang doon ay si Jesus. Natin yun, no? Alam na natin yun. Tama ba? Bilang pagbilang tayo sa kayo. Tama ba? Tama? Ito, tama naman. Yan. Pero natanong naman sa sarili, bakit kailangan specifically mamatay para mabayaran yung kasalanan? Or let me ask, pwede ba mag-push up na lang si Jesus? 1 million times na push up, tapos nabayaran yung kasalanan. Pwede ba? Push up? Hindi pwede. About 1 million na cartwheels para mabayaran yung kasalanan. Pwede? Hindi. Diba? Or, pwede ba na ipagsabihin ka na lang ni God, o sige, kalimutan na lang natin ang kasalanan ko, okay na, wala na, kakalimutan ko na ako, okay na. Diba? Pwede bang gano'n? So, babalik mo yung bakit kailangan mamatay yung Jesus sa krus? So, let me answer that by using illustration. Klaro ko kayo bakit kailangan mamatay? Bakit kailangan, diba? So, let me use illustration. Si Kuya Joel wala sa hindi kayo pressure ng Kuya Joel. Sa Scarra Sherry. Kunwari, Sherry, ikaw ay mayor ng Pasig. Hindi na si Rico. Ikaw na, mayor ng Pasig. At sa Pasig, pwede kang mag-establish ng sarili mong law. Ang law sa Pasig, pag nakapatay ka, ang kapalit nun ay civil electric. For example na. Ngayon, kung ganun yung scenario, tapos si Kenneth, syempre hindi naman kung mangyayari, theoretical lang. Or si Carlo, nakapatay. So, ano mangyayari kung nakapatay? Pagka binigay ko sa police, civil electric ka, nasa electric ka. Pero pag hindi mo binigay, bilang mayor ka, pwede. Malakas eh, no? Malakas eh. So, bilang very righteous na mayor, siya. Bilang righteous, di ba sabi ko nila, walang mahirap. Walang kaibigan, walang kamakanan. So, bilang righteous na mayor, nakakapay ko, for example lang, si Kenneth at si Carlo sa Manila. Ibibigay mo ba si Kenneth at si Carlo, umuwi, binigay mo, siya. Siguro talagang mayor ka na sa mga nation.
sa mga tao, sa yan, yung tumutupad lang, para hindi tayo mahusgan mga sa bayan namin. Siyempre, susunod sa loob. Hindi ka sa lahat ng anak mo, paalipin. Kailangan ka lang sa lahat natin. Pero masakit, siyempre. Sarap ang galing ni Alan. Ang sagot niya kasi, kahit bibigay pa tayo, okay ang pala yun. Pero naman, bilang righteous, yun lang yung option mo. Bibigay sila. Wala. Yun lang yung option. Wala kang ibang option. Okay. So, yun kung ikaw ay purely righteous. Ano naman kung ikaw lang ay purely loving? Wala kang pakialam sa justice. Ibibigay mo ba yung anak mo? Ayan. So, sino gusto sumagot? Sino gusto sumagot? Mga alam na. Ay, mga nanay. Sis namin yung mga nanay dito. Ang naman yung scenario. So, yung isa is righteous na mayor. Si Arjun, for example. Bilang mapagmahal na nanay ang gawin. Siyempre, sabi niya, hindi mahirap yan eh. Diba? As a loving mother ka na pinalaki mo, diba? Pinala mo, pinalaki mo. Tapos, dahil nakagawa siya ng isang kasalanan, kailangan niyang pagbayaran yun. Pero kung siguro, kung yung POV na as a loving, nandun kasi din sa yung magiging selfish na, di ba? So, may part ba na ayaw mo talaga i-give up na para na kasi isa lang yung buhay years, di ba? Hindi naman yun maipabalik eh. So, pagka surrender mo na siya ng gano'n, yun na yun. Di ba? Yun na yung ending mo. Salamat, RJ. So, kahit na mahirap, hindi mo ibibigay dahil nga mahal mo o kung purely loving. Ayan, so, ito sa mga answer. So, meron ba paano naman kung ikaw ay pantay na loving at pantay na righteous? Ano ba ang pwede nyo gawin bilang mayor? Sinong gusto sumagot? Anong pwede pang gawin? Diba, righteous? Ibigay mo na. Pag purely loving, pinapagawin mo na. Ano ba yung pwede pang move bilang equally righteous at equally loving? Mga nakakapagsagot na kaya ulit ko sila. Ask what you guys yung sabihin. Ano yung pwede ko gawin? Ikaw purely present tayo sa body. Try to balance it. Try to validate the you're doing it right. Hindi mo tinatago. What's the best way na like the thing? May nasabi mo, di ba? Since mayor ka, meron ka lang mag-uwi, meron mag-uwi. Pero meron kang sasuggest yung isang pwede mong gawin pa. Pwede mong gawin bilang kagay. Sabihin mo na, hindi na yung anak mo yung ibigay ko. Ako na lang. So, mangyayari lang, magagawa mo, mamigit mo yung requirement ng law, which is them. Pero at the same time, makakita mo na mahal mo yung anak mo. So, actually, hindi gagawin, hindi bibigay si bibigay natin yung sarili. So, going back, kay Jesus, sa question natin, bakit kailangan natin yung Jesus? God is both righteous and at the same time, loving. Hindi na pwedeng pagsakitin ng kasalanan because He needs to be righteous. Ang pwede na gawin is bigyan yung sarili niya o yung kanyang anak. So, hindi mo na, kaya kailangan na mamatay ni Jesus for our sins. Kaya hindi pwedeng push up. Kaya hindi pwedeng cartwheel. Kaya hindi pwedeng isang pagsakitan. Ang pwede lang gawin is bigyan si Jesus. So, ngayon, ang isa nila is yung ginawa ni Jesus na yun is for everyone. It's free. Sabi sa Ephesians 2:9, for His by grace we have been saved through faith.
not of ourselves, but a gift of God. Nakakakaroon sa loob mo, not by works, but no can boast. Pero yun po yung part of the gospel. Do we want to accept Jesus Christ as our Lord and Savior? So let me close now with the part na kailan ko nalaman na mahal ako ng nanay ko. Kailan ko mahal naman. So I'll close with that story. Nung second year marriage ako, ayan, so meron akong naging girlfriend, hindi si Fanny, yung second year. Yung girlfriend ko na yun, very arty girl. Party, inuman, galat, ganyan. At some point, nakipaghiwalay sa akin yung babae. Kasi, ang mga pinalaki ako namin nun sa campus na yun. Pinalaki ako sa magiging good boy, yun yung pinalaki. So, sabi ko namin nun, nagkalit ako nun that night, Mami, kaya nakipaghiwalay sa akin yung girlfriend ko nun is because kung paano ko pinalaki. Kung buti niya kasi sinaktan namin, gano'n. Pero imbis na magalit, alam mo yung sabi ko nung kumbaga sinasabi ko sa akin, okay, kasama niya ito. Ano sabi sa akin ng nanay ko, instead na magalit sa akin, sabi niya sa akin, sige anak, iyan niya sa akin. After that time, doon ko na-realize, alam mo yung mahal ako ng nanay ko. Pero during that time, doon ko nasabi, 100% na mahal ako ng nanay ko. Instead na magalit, sabi, sige anak, iyan niya sa akin. So, kaya naiintindihan na mahal na ako ng nanay ko. Lahat ng sinasabi niya, mas pinapakagod ko niya. So, in the same way, when I say God, for God so loved the world, hindi yung simple lang. God gave His Son, He loves us, and kung binigay na yung anak na para sa atin, wouldn't we want to know that person? Kasi diba, binigay na lahat para sa atin, yung anak niya. Hindi ko ma-imagine si Cody, it-trade ko for anyone. But if I did that, para siya yung mamatay, this is a scenario natin. Di ba sabihin mo sobrang mahal na mahal ko yung tao kung kayo mo siya pinagpag. So in the same way, mahal na mahal tayo ng Panginoon. And I hope that reality will seek us or will force us to seek after God. Mahal tayo ng Panginoon, hanggang tayo na to get to know. So we're close with that. And ang tanong lang, do we want to accept Jesus Christ as our Lord and Savior? Gano'n and it's a big venture. And so, do we want to accept Jesus Christ as our Lord and Savior? So yun po yung question, if you want to accept Jesus Christ as your Lord and Savior, so lahat po tayo, kaya ask everyone to close their eyes. Tayo mo ay marami. If you want accept Jesus Christ as your Lord and Savior, as mo lang yung kaya naman po ang sandali yung bakit nakatago kami. You want to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. So let's pray. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa tayo nito ng bibigay sa akin. Lord, truly Panginoon, nakakabuti yung kanya kami. I pray, Lord, sa amin sa bawat isa o God, na tumanggap sa inyo ng hawak nito. Lord, when you need the one that you gave me a good word, I pray, O Lord, that you will begin to introduce yourself to these people, Lord. Thank you, Lord, Father, for this time. I pray, Lord, sa tumanggap sa inyo, Panginoon, hindi mo God, start the good work of your plan, in Jesus' name. Lord, thank you for this time, thank you for all of your blessings. Always pray in Jesus' name. Amen. Ngayon, sa page ko, for listening, di ba naman ang sige, sa page ko,